Habang nagpapatuloy ang kwento ng dragon, may sarili ring pagsubok na kinakaharap ang inang pusa matapos siyang ipatawag ng mga tao, di niya alam na marami pang panganib ang haharapin ng kanyang mga anak. Isang batang estudyante ng mahika na nagngangalang Ann Rosa ang nakapagpatawag sa kanya, nang lumitaw ang nalilito na pusa sa loob ng magic circle at natakot si Ann at inakalang baka atakihin siya nito. Nagulat ngunit natuwa ang guro ni Ann, sinabi niya kay Ann na ipasyal ang inang pusa habang siya naman ang mag-aasikaso sa iba pang mga estudyante at kahit takot na takot si Ann na maiwang mag-isa kasama ang isang hindi kilalang halimaw, sinunod pa rin niya ang utos ng kanyang guro. Habang sinusundan ng inang pusa si Ann at nalaman niyang siya pala ang naging familiar ng batang mage, karaniwan ilang araw ang kailangan ng isang salamangkero bago makapagpatawag ng halimaw, kaya iniisip ni Ann na baka may mali siyang nagawa dahil napakabilis niyang nakapagpatawag. Napansin ng inang pusa ang kaba at pag-alinlangan ni Ann at kahit na may talento ang bata, halatang kulang ito sa tiwala sa sarili at dahil sa sobrang cute nitong mukha, natunaw ang puso ng inang pusa at nagpasya siyang alagaan si Ann na parang isa pa niyang anak, tutal ay matatanda na rin ang iba niyang mga anak kaya ayos lang na iwan muna sila sa kagubatan. Tinanong ng inang pusa ang pangalan ng bata at agad itong sumagot na Ann, subalit nang napagtanto ni Ann na nagsalita ang pusa ay agad siyang nawalan ng malay sa sobrang pagkabigla at matapos ang kanyang mga klase, sinundan ni Ann ang inang pusa upang magsanay ng mahika. Dinala siya nito sa isang training field para ipakita ang kanyang kakayahan, sinubukan ni Ann ang Ice Shard spell kaso isang maliit na bola na yelo lang ang lumabas mula sa kanyang wand, gayunpaman ay masaya pa rin siya dahil nakapaglabas siya ng isang attack spell. Sa kasamaang palad, inakala ng inang pusa na ginawa iyon ni Ann bilang merienda para sa kanya, kaya kinain niya ang yelo at nang makitang ginawang laruan lang ang pinaghirapan niya, namula si Ann sa sobrang hiya. Doon napagtanto ng inang pusa na kailangan pa ni Ann ng matinding gabay, kaya ipinakita niya rito ang lightning spell upang matuto ito, kinabahan si Ann dahil hindi pa siya kailanman nakagamit ng lightning spell. Para matulungan siya ay ilang beses pang ipinakita ng inang pusa ang spell, pinagmasdan ni Ann ang paraan nito at buong lakas na nag-concentrate at laking gulat niya nang makagawa ang kanyang wand ng maliit na kislap ng kuryente. Habang masaya si Ann sa kanyang tagumpay ay ipinaliwanag ng inang pusa na mas lalakas ang spell kung banggitin niya ang pangalan nito habang ginagamit, sinunod ni Ann ang payo at binigkas ang pangalan ng spell at dahil dito, nakapagpalabas siya ng isang malakas na kidlat na tumama sa training wall at sa sobrang saya ng kanyang unang tagumpay ay napaluha siya. Ngunit panandalian lang ang saya dahil kinabukasan ay maaga na naman siyang nagising para muling magsanay. Araw-araw siyang pinapagsanay ng inang pusa at paulit-ulit niyang ginagamit ang kanyang mga spell, ginagawa nila ito dahil ang mana ay parang pisikal na lakas. Habang nauubos ito sa paggamit ng mahika at unti-unting bumabalik, lalo itong lumalakas at matapos magsanay ng lightning spell ay pinasubukan muli ng inang pusa kay Ann ang ice spell at sinubukan niya ito, ngunit muli siyang nabigo kaya sinabi ng inang pusa na marami pa siyang kailangang pagbutihin. Pagsapit ng tanghalian, nagulat ang mga kaklase ni Ann nang makita siyang kumain na parang ilang araw nang hindi nakakain at dati ay kaunti lang siyang kumain, ngunit ngayon ay kailangan niyang mabawi ang naubos niyang mana. Habang nasa klase ay kasama rin ni Ann ang inang pusa, dahil dito ay nagtanong ang isang estudyante sa guro kung pinapayagan ba talagang manatili ang pusa sa loob ng silid-aralan, ipinaliwanag ng guro na binigyan niya ito ng espesyal na pahintulot dahil mabait ito at malaking tulong sa kanyang pag-aaral tungkol sa mga halimaw. Isang babaeng estudyante na nakaupo sa likuran ni Ann ang humanga sa kanyang familiar, at inamin ni Ann na talagang espesyal ang inang pusa at pagkatapos ng klase ay lumabas ang mga estudyante para sa kanilang physical training. Samantala umalis naman ang inang pusa sa paaralan upang maghanap ng makakain, bagamat walang ordinaryong daga sa lugar at nakakita siya ng isang uri ng mahiwagang daga na tinatawag na gem rats. Ang hiya sa kanilang noo ay naglalaman ng puro at makapangyarihang mana kaya naging paborito niya itong merienda. Nang makauwi si Ann mula sa kanyang mga klase, muli siyang pinagsanay ng inang pusa sa paggamit ng mahika pero dahil pagod na pagod siya at hindi na siya makapag-concentrate, kaya pinauwi na lang siya ng inang pusa upang magpahinga. Nang gabing iyon, tinulungan ng inang pusa ang guro ni Ann sa kanyang pananaliksik tungkol sa mga halimaw at tinanong siya ng guro kung gaano katagal inaalagaan ng mga seed cats ang kanilang mga anak, ipinaliwanag ng inang pusa na mas maaga nilang pinapabukod ang kanilang mga anak kumpara sa ibang halimaw.
Nagulat ang guro sa sagot na iyon at ipinaliwanag pa ng inang pusa na nakapag-alaga rin siya ng iba't ibang uri ng halimaw, sa katunayan ay marami siyang napalaki na kakaibang nilalang, kabilang ang isang may pakpak na dragon na hindi pa rin niya matukoy ang tunay na uri. Ngunit mas mabagal lumaki ang karamihan sa mga ito kaysa sa kanyang mga anak na pusa, kaya kinailangan niyang iwan ang mga ito bago pa sila tuluyang lumaki at dahil interesado sa kanyang mga kwento, tinanong siya ng guro kung saan siya unang nanirahan. Doon nalaman nitong galing pala siya sa Forest of Beginners, sinabi ng guro na pamilyar ang mga tao sa kanilang kaharian sa kagubatan na iyon dahil ginagamit nila ito bilang training ground, matapos ang kanilang pag-uusap ay umalis na ang inang pusa. Kinabukasan pinilit ni Anne ang inang pusa na maligo subalit habang naliligo, tila naging ibang tao si Anne at halos malunod ang kawawang pusa sa sobrang init ng tubig at lumabas itong malungkot, pero ipinapaalala ni Anne na kailangan niyang manatiling malinis kung gusto niyang patuloy na pumasok sa paaralan kasama niya. Bukod sa pagsasanay sa mahika ay sinasamahan din ng inang pusa si Anne sa library upang mag-aral. Buong buhay niya ay sanay siyang mag-alaga ng mga mahiwagang halimaw na nangangailangan ng praktikal na pag-aalaga, kaya masaya siya ngayon na tahimik na nag-aaral kasama ang kanyang anak na tao. Makalipas ang ilang araw ay pumapalya ang summoning ritual ng isa sa mga estudyante, dahil dito sa halip na sa tamang lugar ay nagbukas ang kanyang portal papunta mismo sa Underworld, nang may ilang mapanganib na halimaw mula sa Underworld ang lumabas sa portal ay agad silang hinarap ng mga guro. Tumulong din si Anne sa laban at ginamit ang kanyang bagong natutunang lightning spell upang talunin ang mga halimaw. Biglang may lumabas na isang nakakatakot na demonyo mula sa portal at mas malakas ang aura nito kaysa sa lahat ng halimaw na nauna. Nang makita ng mga salamangkero ang duguan na tingin ng demonyo ay nanginginig sila sa takot. Kaso laking gulat ng lahat ng kausapin ito ng inang pusa na para bang matagal na nila itong magkakilala. Pagkakita ng demonyo sa kanyang ina ay bigla itong nawalan ng nakakatakot na aura, hindi makapaniwala ang mga guro habang pinapanood silang mag-usap na parang isang normal na pamilya. Ipinaliwanag ng demonyo na nag-aalala siya sa kanyang ina mula nang ipatawag ito ng mga tao, kaya pumunta siya sa kagubatan upang mag-imbestiga at doon niya nakita ang kanyang ampon na kapatid na baby dragon, kaya lalo siyang nalito. Tinanong ng inang pusa kung maayos ba ang iba pa niyang mga anak. Sumagot ang demonyo na oo subalit sinabi nitong nag-aalala pa rin ang mga ito sa pagkawala niya, gayunpaman ay naniniwala ang inang pusa na kaya na nilang alagaan ang kanilang sarili. Pagkatapos noon ay masaya niyang ipinakilala ang kanyang nakakatakot na ampon na anak sa mga guro, matapos ang maikling pagpapakilala ay iminungkahi niyang gawing dungeon ang summoning circle upang magsanay ang mga estudyante sa pakikipaglaban sa mga demonyo. Tutol ang matandang demonyo sa ideyang iyon dahil delikado raw ito para sa mga bata, kaya inutusan siya ng inang pusa na siya na lang ang magbantay sa dungeon upang matiyak na ligtas ang mga estudyante sa lahat ng oras. Nagtaka ang demonyo kung bakit napakahalaga sa kanyang ina ang mga batang tao, doon ibinunyag ng inang pusa na pinalalaki niya ngayon si Anne na parang sarili niyang anak at sa sobrang saya niya na nadagdagan na naman ang kanyang mga anak, masiglang kumawag ang dalawa niyang buntot. Dati ay isa lang ang kanyang buntot kaya nagulat ang demonyo nang makita ang bagong anyo nito, ipinaliwanag ng inang pusa na lumakas ang kanyang mana matapos siyang kumain ng maraming gem rats at sa isip ng demonyo, ang pagbabagong ito ay nagpapahaba lamang ng buhay ng kanyang ina, kaya itinuring niya itong isang pagpapala. Mula noon ay mabilis na umunlad ang paaralan ng mahika dahil sa mga itinuro ng inang pusa at sa karanasang nakukuha ng mga estudyante sa Demon Dungeon. Lumipas ang ilang taon at nakapagluwal ang akademya ng napakaraming mahuhusay na salamangkero at isa na rito si Anne. Sa pagdaan ng panahon ay nakilala siya bilang Ice Storm Witch na kinatatakutan dahil sa kanyang makapangyarihang yelo at kidlat na mga spell. Kalaunan ay bumalik si Anne sa Magic Academy bilang isang guro at kilala na siya ng lahat ng bagong estudyante kaya palihim nila siyang pinagmamasdan dahil sa kanilang paghanga at pag-usisa. Kasama rin niyang bumalik ang inang pusa at una nitong pinuntahan ang training hall upang kamustahin ang matandang guro na dati niyang kasama, dahil sa napakarami nitong naging ambag sa akademya siya na ngayon ang direktor ng paaralan. Masaya nitong sinalubong ang pagbabalik ng inang pusa, nagpasalamat naman ang pusa sa direktor sa pag-aalaga sa matandang demonyo at sa dungeon nito sa loob ng maraming taon. Nang maramdaman ng matandang demonyo ang presensya ng kanyang ina, agad itong lumitaw sa kanyang anyong pusa at ngumiti ang inang pusa at sinabi na dumaan lang siya upang dalawin ito sa dungeon.
Nagalit ang demonyo dahil naniniwala itong masyadong mapanganib ang dungeon para sa kanyang ina, pero nagtampo ang inang pusa at iginiit na kaya niyang ipagtanggol ang sarili laban sa mga demonyo. Pinagalitan pa niya ang demonyo sa harap ng direktor kaya napapahiya ito at tahimik na bumalik sa dungeon. Habang nasa loob sila, ipinapaalala ng demonyo sa kanyang ina na isa pa rin siyang kinatatakutang demonyo sa mundo ng mga tao at kailangan niyang ingatan ang kanyang reputasyon. Sumang-ayon ang inang pusa na igagalang siya ng kaunti sa harap ng iba, ngunit napansin ng demonyo na hindi naman ito seryoso. Dumating na ang oras para magbigay si Ann ng kanyang pambungad na talumpati sa mga bagong estudyante at kahit marami na siyang karanasan, kinakabahan pa rin siya kapag nagsasalita sa harap ng maraming tao. Habang sabik na naghihintay ang mga estudyante sa kanyang sasabihin, hindi kinaya ni Ann ang sobrang kaba kaya tuluyan siyang natigilan at walang masabi at buti na lang ay lumapit ang inang pusa at kinausap ang mga bata. Ikinwento nito na siya mismo ang nagpalaki kay Ann noong bata pa ito at sinabi ring handa siyang ituro ang anumang hindi kayang ituro ng kanyang anak, matapos bigyan si Ann ng pagkakataong kumalma at hinikayat siya ng inang pusa na ipagpatuloy ang kanyang talumpati, ngumiti si Ann at sa wakas ay nakapagsalita na rin. Makalipas ang ilang araw ay nalungkot ang isa sa mga estudyante ni Ann matapos bumagsak sa pagsusulit. Nagtaka ito kung bakit hindi siya makapasa at ipinaliwanag ni Ann na kulang pa ang kanyang mana. Lalo itong nalungkot kaya sinabi ni Ann na mahina rin ang kanyang mana noon, ngunit dahil sa walang tigil na pagsasanay sa kanyang mga spell, unti-unti niya itong napalakas hanggang sa marating ang kasalukuyan niyang antas. Sinunod ng estudyante ang kanyang payo at kinabukasan ay pumunta ito upang magsanay ng mahika. Nagulat siya nang makita si Ann at ang inang pusa na naghihintay sa kanya, dahil sa suportang natanggap niya ay napaluha siya. Pakiramdam ng estudyante ay hindi siya karapat-dapat sa ganoong espesyal na pag-aalaga, ngunit tiniyak ni Ann na kaya niyang magtagumpay at tumatango ang inang pusa at buong pagmalaki na ikinwento ang lahat ng narating nila ni Ann. Pagkatapos ay napahiya nito ang kawawang guro sa harap ng lahat ng ibunyag na noon ay maliliit na bola na yelo lang ang kayang gawin ni Ann. Dahil lamang sa mahigpit na pagsasanay at pagtuturo ng inang pusa kaya niya naabot ang lakas na mayroon siya ngayon, nang marinig iyon ay lalo pang ginanahan ang estudyante at ibinigay ang kanyang buong makakaya sa pagsasanay. Tuwing napapagod siya si Ann at ang inang pusa ang patuloy na naghihikayat sa kanya na magpatuloy upang lalo pang lumakas ang kanyang stamina. Kinabukasan ay bumalik muli ang estudyante sa training field para sa panibagong pagsasanay. Kaso hindi nito alam kung paano kumalat ang lihim niyang espesyal na pagsasanay sa buong klase, dahil dito ay sumama na rin ang iba pang mga estudyante upang makatanggap ng parehong espesyal na pagtuturo mula kay Ann. Pagkaraan ng ilang linggo ng matinding pagsasanay, bumalik ang mga estudyante sa dungeon upang subukang lampasan ang huling pagsubok nito at dahil sa bunga ng kanilang pagsisikap, nalampasan nila ang pinakahuling level at masaya nilang ipinagdiwang ang kanilang tagumpay. Sa hindi malamang dahilan ay lumitaw sa gitna nila ang matandang demonyo na parang isang batong estatwa. Nagtaka ang mga estudyante kung bakit hindi nito ginagamit ang anyong pusa at sinusubukan pa ring magmukhang nakakatakot na final boss. Dahil sa kanilang walang pakialam na reaksyon at tuluyang nadurog ang damdamin ng kawawang demonyo, sa huli ay napilitan ang matandang demonyo na ipakita ang kanyang anyong pusa habang lubos na napapahiya. Samantala pabalik sa paaralan, binati ng direktor si Ann dahil sa lahat ng kanyang pagsisikap, masaya niyang tinanggap ang papuri at nagmungkahi ng mga bagong patakaran upang mas mapaganda pa ang sistema ng pag-aaral sa akademya. Naniniwala si Ann na dapat magsimula ng tumanggap ang mga estudyante ng mga tunay na trabaho mula sa mga guild upang magkaroon sila ng aktwal na karanasan. Sang-ayon ang direktor na napakahalaga ng ganitong karanasan, ngunit ipinapaalala niya na mangangailangan ito ng pakikipag-ugnayan sa iba't ibang organisasyon sa labas ng paaralan. Hindi nawalan ng pag-asa si Ann at sinabi niyang siya na mismo ang makikipag-usap sa Royal Court upang maisasagawa ang mga kasunduan. Matapos maaprubahan ang lahat ay opisyal nang nagsimulang magpadala ang akademya ng mga estudyante sa kanilang mga internship. Dahil may tunay na panganib ang mga internship na ito, inutusan ang mga estudyante na gumamit ng signal flare kung sakaling kailangan nila ng tulong mula sa kanilang mga guro. Nang may unang signal flare na lumipad sa himpapawid ay agad na nag-teleport si Ann upang iligtas ang kanyang mga estudyante. Pagkatapos ng kanilang mga trabaho, nagsibalik ang lahat ng estudyante at may mga nagtagumpay habang ang iba naman ay nalungkot dahil sa kanilang mga pagkabigo.
Anuman ang naging resulta at labis na natuwa si Anne at habang may luha sa kanyang mga mata, binati niya silang lahat dahil nagawa na nila ang unang hakbang tungo sa pagiging ganap na mga salamangkero. Makalipas ang 1 taon at dumating ang araw ng kanilang pagtatapos at masaya silang nagtapos at buong pananabik na hinarap ang kanilang kinabukasan, sa pagdaan ng mga taon ay patuloy na sinamahan ng inang pusa si Anne habang pinapanood nilang lumago ang kanilang Magic Academy hanggang sa maging isa ito sa pinakamalalaking institusyon sa buong mundo.